Sige, magsimula tayo sa isang tanong. Para sa'yo na nakikinig, naramdaman mo na ba yung parang malakas na tawag, yung calling, ika nga, na maglingkod sa isang layunin? Yung pakiramdam na may gusto kang gawin, na alam mong mas malaki sa'yo, pero para kang naliligaw. Hindi mo alam kung saan o paano ka magsisimula. Kasi ang unang instinct natin madalas ay, kailangan ko lang ng mas matinding passion. O siguro kailangan ko lang ng mas matibay na pananampalataya. Pero base sa mga materyales na binahagi mo sa amin, parang may isang ideya doon na pwedeng makapagpabago ng buong pananaw natin. Paano kung ang pinakamalaking hadlang pala sa pagtupad ng misyon mo ay hindi yung kakulangan ng passion? Paano kung ito pala yung desisyon o marahil yung pressure na gawin itong mag-isa? Yan. Yan ang mismong sentro ng usapan natin ngayon. Kasi ang punto ng mga source na binigay mo, malinaw na malinaw. Yung pakikipag-partner sa mga mission organization, mga simbahan man yan, NGO, mga ahensya, hindi yan pagsuko, hindi yan kompromiso. Actually, ang sabi, isa raw itong stratehikong kalamangan. Ito yung tulay, di ba? Ito yung nagdudugtong sa personal mong panawagan at sa isang mas malaki at organisadong pagkilos. Okay, okay. I-unpack natin yan. Magsimula tayo sa isang imahe na sa tingin ko pamilyar sa marami sa atin. Yung imahe ng magiting na lone missionary. Parang action hero, no? Oo, parang Rambo. Yun, yung taong mag-isang sinusuong ang lahat ng hirap para sa kanyang misyon. Siyempre, hinahangaan natin yan, pero yung mga source mo, tinatawag itong isang cultural myth. Bakit myth? Hindi ba dapat hangaan yung ganong klaseng katapangan? Magandang tanong yan. Kasi ang argumento ng source, hindi yan galing mismo sa Biblia. Mas hinubog daw yan ng kultura natin ng individualismo. Yung ideya na ang ultimate hero ay yung taong walang kailangan na tulong. At dito pumapasok yung konsepto ng hidden gap, yung hindi natin nakikitang agwat sa pagitan ng magandang intensyon at ng tunay na epekto. Hidden gap? Teka, ano yon exactly? Okay, ganito yan. Isipin mo yung isang taong may nag-uumapaw na passion. Gusto niyang magtayo ng feeding program sa isang komunidad. Sa simula, puro puso. Pero paglipas ng sabihin na nating 6 na buwan, siya na yung namamalengke, siya ang nagluluto, siya ang nagpapakain, siya rin ang naghahanap ng pondo, siya ang kausap ng mga opisyal. Anong mangyayari sa kanya? Mauubos? Burnout? Sa pagiging, hindi epektibo o mas malala, di sinasadyang pinsala pa. Sa kabilang banda naman, kung may istruktura ka nga, di ba? Pero walang puso o passion, wala ring mangyayari. Titigil din yon. Ang tunay na epekto, yung magic, nandun sa intersection, kung saan nagtatagpo yung personal na panawagan at yung pakikipagtulungan sa isang organisasyon. Grabe. Nakaka-relate siguro marami dyan kahit hindi sa mission field. Yung ideya na sinubukan mong gawin lahat tapos naubos ka lang. Ibig sabihin ang daming magagandang inisyatibo ang posibleng tahimik na namamatay at hindi dahil kulang sa dedikasyon, no? Hindi talaga. Being. Pero parang may sinasabi din yung mga materyales mo na hindi lang ito tungkol sa pagiging praktikal. May mas malalim pa, tama ba? Parang may theological na dahilan to. Eksakto. At dito talaga lumalalim ang usapan. Ipinapakilala ng source yung konsepto ng Missio Dei. Missio Dei, Latin yan. Oo, Latin phrase. Ang ibig sabihin, ang misyon ng Diyos. Ang argumento ay ganito. Ang misyon, hindi yan nagsisimula sa atin. Nagsisimula ito sa Diyos. At kung titingnan natin kung sino ang Diyos base sa Biblia, siya ay likas na relational. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Sila ay nasa perpektong komunyon. Isang komunidad. Okay, gets ko. So, kung ang pinanggagalingan ng misyon ay isang Diyos na nasa komunidad, yung misyon mismo, by nature, ay dapat ding pangkomunidad. Ganun ba yun? Iyon mismo ang punto. Ganun na nga. Kaya yung pagtatangkang gawin ng misyon ng mag-isa ay hindi lang impractical. Parang sinasabi ng source na hindi ito naaayon sa mismong katangian, sa karakter ng Diyos na ating pinaglilingkuran. We are serving a communal God, so we are called to a communal mission. Okay, malinaw yung konsepto. Pero may mga halimbawa ba nito sa Biblia?
Kasi parang yung mga sikat na kwento, laging tungkol sa mga individual. Si David, si Moses, si Paul. Yan nagiging interesting kasi kapag binasa mo ng mas malapitan, makikita mo na kahit sila ay hindi talaga nagigisa. Kunin natin si Moses. Tinawag siya ng Diyos pero ang unang reklamo niya, di ako magaling magsalita. Ano ang sagot ng Diyos? Hindi niya sinabing, kayanin mo yan. Ang sabi niya, ibibigay ko sa iyo si Aaron, ang kapatid mo, para maging tagapagsalita mo. May partner agad. Agad-agad. Tapos, dumating yung biyenan niyang si Jethro, diba? Nakita siyang nagtatrabaho mag-isa mula umaga hanggang gabi at sinabihan siya, mabuburnout ka at yung mga tao, mag-delegate ka. Oo, yung kwentong yon. Kahit si Jesus, bumuo siya ng isang komunidad ng 12 disiplo at nang isugo niya sila, isinugo niya sila ng dala-dalawa. Palaging may kasama. Teka, paano naman si Paul? Kasi siya yung parang prototype ng lone missionary para sa marami, no? Naglalakbay mag-isa sa iba't ibang lugar. Sina Barnabas, Silas, Timothy, Priscilla at Aquila at marami pang iba. Hindi siya lone wolf. Bahagi siya ng isang napakalawak na ecosystem ng mga kasama, ng mga simbahan na sumusuporta, mga kapartner. Ginamit pa nga niya yung salitang Griego ng koinonia. Koinonia? Anong ibig sabihin yan? Madalas pag tinanslate yan, fellowship or partnership. Pero sabi sa source, mas malalim pa dyan yung kahulugan. Hindi lang ito simpleng kooperasyon na parang, okay, tulingan tayo sa project na to. Ang koinonia ay nagpapahiwatig ng shared investment, mutual risk at joint ownership. So kung ang cooperation ay parang, sige, tutulungan kita sa project mo, ang koinonia pala ay project nating dalawa ito? Exactly. Kung bumagsak to, sabay tayong masasaktan. Kung magtagumpay to, sabay tayong magse-celebrate. Ganun ba yung lalim niya? Ganon kalalim. Ito yung pakiramdam na magkasama kayo sa hirap at ginhawa. Hindi lang kayo magkatrabaho, magkaisa kayo sa layunin. Kaya nung sinabi ni Paul na may koinonia sila sa Ebanghelyo, hindi lang niya sinasabing may mga tumutulong sa kanya. Ang sinasabi niya, kasosyo ko sila sa misyon na ito. Pero ito ang tanong ko para sa'yo. Kung ganito pala ka-common sa Biblia yung communal approach, sa tingin mo, bakit kaya yung lone wolf model ang mas tumatak sa isip natin? Siguro dahil sa mga kwento na naririnig natin, mas dramatic yung kwento ng isang bayaning nag-isa. Mas madaling gawing pelikula, di ba? May point ka dyan. Siguro yung kultura natin, pinapahalagahan yung self-reliance. Yung ideya na kinaya niya mag-isa, may wow factor. Hindi natin madalas naririnig yung kwento ng team sa likod ng isang matagumpay na misyonero. Yung mga administrator, yung mga nagpe-pray, yung mga nagpopondo, ang nakikita lang natin ay yung nasa frontline. Magandang punto yan. At yun mismo yung binabago ng mga materyales mo, binibigyan ng liwanag yung kahalagahan ng buong ekosistema. Okay, so malinaw na. Mahalaga ang partnership both for practical and theological reasons. So, ano ba talaga ang ginagawa ng mga organisasyon na ito? May isang phrase sa source na nagustuhan ko. Inilarawan sila bilang mga tagasalin sa pagitan ng pangarap at realidad. Ang ganda nun, no? Wow! Ang ganda kasi totoo. Ang dami kong ideya sa isip ko pero pagdating sa pag-asikaso ng permits, accounting, logistics, doon ako sumusuko. Sila ba yung gumagawa nun? Sila nga. Tinutulay nila yung agwat at nagbibigay sila ng 3 pangunahing bagay na madalas wala sa isang individual. Una, tulad ng nabanggit mo, yung mga subok na sistema. Mayroon na silang legal na balangkas, mga funding channel, mga proseso para sa training, member care, crisis management. Hindi mo na kailangan imbentuhin ang lahat mula sa simula. Parang sasakay ka sa isang barko na mayroon ng kapitan, mapa at makina. Sa halip na gumawa ka ng sarili mong balsa. Makes sense. At yung pangalawa? Pangalawa, mayroon silang cultural wisdom, kaalaman sa kultura. Ito yung mga aral na natutunan mula sa mga dekada, minsan higit 1 siglo ng karanasan. Isipin mo, may isang taong gustong magtayo ng balon sa isang village sa Africa. Maganda ang intensyon, pero dahil hindi niya alam ang kultura, itinayo niya yung balon sa lugar na para lang sa mga lalaki. Nako! Kado, at walang pyesa sa lugar na yon, kaya nung nasira, naging monumento na lang. Ang isang mahusay na organisasyon, alam na nila yung mga ganitong pagkakamali at matutulungan kanilang maiwasan yon. Napakahalaga niyan, yung mabuting intensyon na nauuwi sa pinsala.
At yung pangatlo, nabanggit din sa source ay accountability. Bakit to mahalaga? Hindi ba't parang pinagdududahan nito ang integridad ng isang tao? Sa una, parang ganun yung dating. Pero kung iisipin mo, ang accountability ay isang safety net. Una, pinoprotektahan nito yung integridad ng misyon mismo. Tinitiyak nito na yung pondo napupunta sa tamang lugar. Pangalawa, pinoprotektahan ito yung mga taong pinaglilingkuran mo mula sa posibleng abuso o kapabayaan. At pangatlo, pinoprotektahan ka rin nito mula sa iyong sariling mga blind spot. Walang perpekto. Lahat tayo pwedeng magkamali. Ang accountability structure ay isang paraan para may mga taong pwedeng magsabi sa'yo, "Teka, parang mali ang direksyon mo," bago pa lumaki yung problema. So, hindi lang ito tungkol sa pagsali sa isang grupo para may katulong ka. Parang may mas malalim pa. Nabanggit din sa source yung formation versus exposure. Ano yung pinagkaiba? Oo, at ito yung nag-uugnay sa mas malaking picture. Ang mga organisasyon ay hindi lang platform para makapaglingkod ka. Ang pinakamagagaling sa kanila ay mga training grounds para sa pamumuno. Yung exposure, yun yung pupunta ka sa isang lugar for 2 weeks, makikita mo ang sitwasyon, tapos uuwi ka. Yung mga short-term mission trips. Yun. May epekto yan, syempre. Pero ang formation ay mas malalim. Ito yung proseso ng paghubog sa iyong karakter, sa kakayahan mo, sa pangunawa mo, sa loob ng isang komunidad at sa ilalim ng gabay ng mga may mas maraming karanasan. Ito yung naghahanda sa iyo para sa pangmatagal ng paglilingkod, hindi lang para sa isang panandaliang karanasan. Okay. Sa puntong ito, baka may nakikinig sa'yo na nagsasabi sa sarili, sige, kumbinsido na ako, kailangan ko ng partner. Pero hindi naman siguro pwedeng basta na lang sumali sa kahit anong organisasyon, di ba? Kailangan ng matalinong pagpili. Paano mo sisimulan yung prosesong yon? Tama. Hindi ito basta-basta. Kailangan ng discernment o matalinong pagsusuri. At nagbigay ang mga source mo ng 4 na practical na tanong na pwedeng gamitin bilang gabay. Okay, ano yung una? Yung unang tanong, sabi dito, ay tungkol sa theological na pundasyon. Teka, bakit yan ang una sa listahan? Hindi ba't mas mahalaga yung trabaho nila sa komunidad, yung aktwal na ginagawa nila? Magandang tanong yan. Kasi ang bakit ng isang organisasyon ang siyang nagdidikta sa paano at ano ng kanilang ginagawa. Ang kanilang teolohiya ang pundasyon ng lahat. Ito ba ay nakasentro kay Kristo at sa Biblia? O ito ba ay hinubog lang ng mga cultural trends o ng personality ng founder? Kung ang pundasyon ay hindi matibay, yung epekto sa komunidad ay maaaring maging pansamantala lang. O worse, baka makasama pa in the long run. Ang malinaw na teolohiya ang nagsisilbing anchor sa gitna ng mga pagbabago at pagsubok. Okay, makes sense. Pangalawa, transparent ba sila? Sa pamamahala at pananalapi? Parang obvious to pero bakit kailangang idiin? Kasi ang transparency ay sukatan ng tiwala at integridad. Kung hindi sila bukas tungkol sa kanilang mga pondo, kung saan ito galing at saan napupunta, o kung paano sila gumagawa ng mahalagang desisyon, iyon ay isang malaking red flag. Ang isang organisasyong tunay na nananagutan sa Diyos at sa kanilang mga supporter ay walang itinatago. Ang pagiging bukas sa pananalapi ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagpapakita ng katapatan. Malinaw. Yung pangatlo, ito, sa tingin ko napakahalaga. May respeto ba sila sa mga lokal na lider at komunidad? Paano natin malalaman ang pagkakaiba ng tunay na pag-empower sa paglikha lang ng dependensya? Ano ang itsura nun sa totoong buhay? Ang isang mahusay na organisasyon na nag-e-empower ay mayroong exit strategy. Exit strategy. Patakbo ng gawain at hindi na kailanganin ang tulong mula sa labas. Ang tanong mo dapat, pinapalakas ba nila ang mga lokal o pinapalitan nila? Kapag ang mga dayuhan pa rin ang laging bida at nasa posisyon pagkatapos ng 10 taon, baka may problema. Ang tunay na tagumpay ay kapag ang misyon ay naging pag-aari na ng lokal na komunidad. Wow, yan ang malinaw na palatandaan. At panghuli, ano ang kanilang track record? Paano natin titignan to nang hindi lang puro marketing at magagandang kwento ang basehan? Maganda yung mga testimonya, pero kailangan nating tumingin sa pangmatagalang bunga. Meron ba silang napatunayang epekto sa paglipas ng panahon?
Isang paraan ay kausapin yung mga dati nilang membro o yung mga komunidad na pinaglingkuran nila. Alamin mo kung anong nangyari pagkaalis ng grupo, may naiwan bang matatag na pundasyon o bumalik lang sa dati ang lahat. Ang tunay na integridad ay napapatunayan hindi sa simula kundi sa pangmatagalang katapatan. At may huling punto pa tungkol sa pagkakaroon ng malinaw na kasunduan. Minsan kasi iniisip natin, lalo na sa Christian circles, na ang pagsusulat ng kontrata ay parang, Kawalan ng tiwala. oo, kawalan ng tiwala. Yan ang isa pang myth na kailangang iwasto. Sabi nga sa source, clarity is kindness. Ang pagkakaroon ng nakasulat na kasunduan, isang memorandum of agreement halimbawa, ay hindi kawalan ng tiwala. Itong gawa ng pagmamahal at pangangalaga sa relasyon. Nililinaw dito ang mga expectations, responsibilidad at hangganan ng bawat isa. Isipin mo na lang kung ilang pagkakaibigan at partnership ang nasira dahil sa akala ko kasi o ang pagkakaintindi ko. Kapag malinaw ang usapan mula sa simula, naiiwasan ang sakit ng ulo at nasisirang relasyon sa hinaharap. Bilang buod, ang mensahe ng mga materyales mo ay malinaw at direkta. Ang panawagan na nararamdaman mo ay personal, oo, pero ang misyon ay laging ibinabahagi, laging pangkomunidad. At ang pakikipag-partner ay hindi isang fallback option kapag hindi mo na kaya mag-isa. Ito pala yung orihinal na disenyo mula pa sa simula. Tama. At iiwan namin sa iyo ang isang, sa tingin ko makapangyarihang pagbabago sa pananaw. Sa halip na itanong sa sarili, paano ko magagawa ang gawain ng Diyos? Marahil ang mas tama at mas mapagpakumbabang tanong ay, sa paanong paraan ako makakasali sa gawain ng Diyos kasama ang kanyang mga tao? Yung unang tanong, nakasentro sa ako. Paano ko magagawa? Ang pangalawang tanong ay isang paanyaya na lisanin yung pag-isang ambisyon at yakapin ang sama-samang pagsunod. Ito yung pagbabago mula sa aking misyon tungo sa pakikilahok sa mas malawak na misyon ng Diyos.